So, church, have you noticed today, yung mainit na balita araw-araw, for 1 week na po yung giyera sa Israel? Kung kayo po nagbabasa ng Biblia, alam nyo yun po ay isang hudyat na written in Matthew 24 na may digmaan. Marami na pong panahon, pinag-aralan niyo, binasa niyo, pinaabot ng mga magtuturo, mga ngaral. But this time, iba na po ito. Hello? All nations are preparing in every corner of this world. Anytime the ignition is there already. Nag-ignite na. Hindi na to biro. The time of end times. Kaya nga po, kung naalala nyo, every Sunday, nandun na yung, hindi na kahoy na inaano sa inyo. Martilyo na nga Maso na nga para lang tayo makaunawa na mahalaga po ang ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Mayroon po tayong kapatid dyan na, welcome po kay brother. Hindi namin namang welcome po siya. So, ibig sabihin na ano po ba ang ating mithiin ngayon sa kapanahonang ito in the last day? Filipinos in the Philippines, malayang-malaya pa na-enjoy ang kabutihan ng Diyos sa kapanahonang ito. You can do what you want, you enjoy sa higaan mo, nakatulog ka ng maayos, mayroon ka pang naiinom, may kinakain, mayroon ka pang hallelujah. Pero mainly in some other nations of this world, nakita niyo pong kanilang kalagayan, sitwasyon ngayon. Bata, matanda, babies. Nakita niyo pong sitwasyon nila kung kayo nakikinig ng balita. Pinupugutan ng ulo ang mga babies na walang kamuhang-muwang. Mga kabataan, yung nandun na po lahat ng kasamaan. Nire-rape, pinupugutan ng ulo, tinarat-rat na lang ng bala, na parang wala ng halaga ang kapwa. Naintindihan niyo po, because of their ideology, yung kanilang paniniwala sa kanilang reliyon. Naintindihan niyo po? Nakita niyo pong kaibahan ng mindset na sinasabi nga, we are Muslims. We are the true religion. They are declaring that they are true religion in this world. Nakita niyo po, dinideklara nila na sila pong totoong reliyon sa mundong ibabaw, which is ang kanilang pinaglalaban, ang reliyon. Hello? Dito hindi rin tayo lalayo sa iba-iba nating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, na pinagtanggol ang kanilang reliyon. Huwag na tayo lumayo doon sa giyera ngayon na matagal na panahon ang hidwa ng mga Palestinian sa Israelites, which is isang lugar din kung doon ang ating Panginoong Jesucristo nagmula. Naintindihan niyo po? But then, many, hindi po siya ino-honor o binigyan ng pahalaga dahil hindi siya pinapaniwalaan na siya po ay anak ng Diyos. Sila po nag-claim they're the true religion, only Allah, but how about their doings? Kung nababasa niyo yung 10 utos, doon mo makita na doon palang mali na ang kanilang paniniwala, which is huwag kang pumatay. Why they kill people? Nabawal ang pumatay, but then, yung mga masamang gawa ay nakikita na sa kanilang buhay. So, yun po yung patotoo. Are you there? You're justifying you have the true religion, but the work you have done, anong ginagawa mo, anong gawa mo sa iyong buhay? Doon palang makita, nagkaliwas ka na sa pinakilala mong grupo o reliyon, which is the work itself that you have is different to the teaching of the law of God, which is bawal pumatay. Bawal gumawa ng masama sa kapwa. But then, walang bata, walang matanda, walang babies, walang adults, still, they killed one another. Nakita niyo po, ang mindset na marami. Sinabi po ng, kaninang umaga po nabuksan ko kasi yung
the Jordanian president asking his people na wag makisawsaw, wag bumaba. Nagikayat na mga grupo na bababa daw sa Hamas. So gusto nila sumali kasi Muslims brother daw, kailangan tulungan. Presidente na nila mismo na wag tayong. Naintindihan niyo po? So ano po yung sinuway mo na namumuno sa bansang ito? Makisali din ng mga grupong ito at hindi na pakinanggan ang kanilang namumuno. That will happen in these end times because it is written. Nakatala na po sa Biblia po yan. Whatever we are doing right now, ito po piniprepare natin ang ating mga buhay, especially ang kaluluwa natin, na mapabilang tayo sa hanay patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya wag na natin tingnan na kami maligtas, kami pong reliyon namin. Hindi po yun. Ano ka, sino ka sa harapan ng Diyos? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya pagandahang puso dito sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Wala tayong pagmamalaki pa yung baba, pagmamataas. Because the Lord wants everyone to be part of the kingdom prepared by God. Amen? Kaya lang nangyayari po because hindi nila pinapakinggan yung nais ng Diyos na mangyari sa kanilang buhay. What happened po? Nalagay sila sa lugar na taliwas sa nais ng Diyos na mangyari. Amen? Kaya church, wake up. Wake up, church. Kasi hindi po talaga nagkulang ang Diyos. Hindi nila alam na paano kung bumalik na ang Diyos ngayon. Coming soon. Sabi nga dito. What if, sige po, buksan natin ang Roma chapter 10:13. Kasi si Jesus, babalik po siya like a thing, sabi po dito, like twinkling of an eye. Isang kisap mata. Amen? Isang kisap mata, ito po babalik ang ating Diyos na walang nakakaalam o sino man. At the trumpet shall sound. Sige, ano po ba nakasulat? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So maraming nga tumatawag sa Panginoon, kagaya na ating nabasa last Sunday, na Panginoon, Matthew 7:21, but then huwag kong umalis dyan. Ito po sapagkat sinabi sa kasulatan, marami po ang Kristiyano, ito lang po sinabi nila. Paano yung pastor na nakasulat sa Roma 10:13 na tumatawag sa Panginoon ay maligtas? Pero hindi lang tayo pwedeng huminto doon mga kapatid. May gagawin tayo para po tayo mapabilang sa hanay na inanda ng Diyos ng kaligtasan para sa ating mga buhay. You need to do your part to follow and obey His word as what we continue to say in this pulpit. Sumunod tayo tumugon sa katuruan ng Ebanghelyo para po tayo, ang tinatawag nating Panginoon, sinunod natin ang kanyang katuruan, then sure na sure po tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kasi may Matthew 7 sabi din doon, maraming tumatawag Panginoon, Panginoon, hindi makapasok sa kaharian ng I never knew you. Sabi po ng Bible, right? Kaya mga kapatid, anytime, any moment, kung babalik man ang Diyos, again, I'm asking you, sure ka na ba makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15, Unang Korinto, 15:52. Mag-Bible study na naman tayo muna. Sige po. Sa isang iglap, yun po yung sinasabi ko kanina, sa isang kisap mata, twinkling of an eye, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Ito pong ibig sabihin po doon, twinkling of an eye. Ang ating mga katawang ito maging immortal body. Naintindihan niyo po ba? Kung ikaw una ka nang namatay, na-separate ka na sa lugar, kung totoo kang mga tagasunod ng Diyos, sa Panginoong Hesukristo,
bubuhayin. Sabi po dito sa ating binasa, at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So our body become immortal body. Hello? So ito na po yung katagpuin ng Diyos sa impapawid. Kung ikaw buhay pa ngayon, biglang dumating ang trompetang yan, magudyat, na yung sinasabing rapture of the church, and you prepare for the God's kingdom, twinkling of an eye, your body become immortal. Makaakyat ka na patungo kung saan ka salubungin at salubungin natin ang Diyos. Pero kung ikaw namatay na, bibigyan ka ng Diyos, muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Amen? So, yun ang sinasabi, immortal body. So, yun ang mithiin natin, church. Na badatnan, babalikan tayo ng Diyos na tama pong buhay natin at lakad sa harapan ng Diyos. Your religion cannot save you. Ano man ang reliyon? Ano man ang reliyon mo ngayon na pinapaniwalaan? Tingnan mo ngayon ang buhay mayroon ka. Because marami po pinaglalaban ang kanyang reliyon na siya po'y maliligtas sa kanyang reliyon. No, nobody can be saved through religion. Only your one-on-one relationship with the Lord. So, sabi nga natin kapatid kanina, kung totoo ka na may ugnayan sa Diyos, pahalaga natin ang Diyos higit pa sa ating mga buhay. Amen? Paano? Yung sa pagtitipon. Naiintindihan niyo po? Friday, hindi po ako nakakapunta ng Friday evening, but I assign individual and every week na magturo na. To develop their skills. Na magkaroon sila ng commitment sa Diyos, na makapangyarihan Diyos, hanggang magamit sila. Kaya po doon parang mahubog ka na, magturo. Naintindihan niyo po, hindi po si Pastora. How many long years na tayo? 2006, we started this place of worship by God's grace. 2006. Gusto niyo si Pastora pa rin nandito. Hindi na kayo nagsawa ng mukha. Naintindihan niyo po? Iba naman. 2006, remember? How many long years already? So gusto nandiyan si Pastora. Pag wala si Pastora, hindi ka darating. Paano mo si Lord? Nandiyan na si Lord. Nandiyan na si Jesus. Sirado ng pinto. Hindi ka na makapasok kasi sinantay mo si Pastora. Naintindihan niyo po ba, church? Kaya sabi ni Sister Nancy, ang prayer niya makaikot pa sa ibang bansa. Sa bagay, nagturo na rin ako sa Japan. Nagturo na rin ako sa, hallelujah, sa Amerika. Sa Canada, nakarating na rin ako po. Family only. But then, God bring me in every nation na kahit sino makita mo, pahayag mong katotohanan. Pahayag mong ebanghelyo. Lapitan mo, akbayan mo. Hindi mo man kilala, akbayan mo. Naintindihan niyo po? Because we want people to know Jesus in our lives. Amen? Kaya yun po mga kapatid sa lugar na ito. Bakit natin kaya ang pagiging Kristiyano kung tama ang ating buhay, lakad, akbang at katuwiran ng Diyos? Amen? Wala ka dapat ikakahiya kanino man kung totoo ka ng lumalakad ayon sa nais ng Diyos. Nakakalungkot lang dahil nananaig pa rin ang ating pansarili. Amen? So, ang topic natin ngayon is about idolatry. Can we open our Bible in 1 Corinthians chapter 10? Kasi pag nakatutok na tayo sa isang hindi na makaalis si Pastora eh. But then, gusto kong chapter 10 ng Korinto. Okay. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno. Noon sa aming mga ninuno noon nakasama ni Moises, ginabayan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila. At tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Amen? So yun pong binigay na topic sa atin ngayon. Sa pamagitan ng ulap at ng dagat, ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. Nakita niyo po, church, sa panahon po na nilid ni Moises ang mga Israelites to be free. Siya po pinalaya para makalaya sa paggalipin sa Ehipto. Dahil these Israelite peoples loved by the Lord Jesus, nakuha niyo po,
But then, sila po yung mga, sa kapanahonan nila, binigyan po ng tagapagmuno na si Moises upang lead these people because they are slave. Slave sila ng mga Egyptian. But the Lord gave Moses to them para sila i-lead to go out na hindi sila maging alipin sa Ehipto. Then we continue. Sa pamagitan ng ulap at ng dagat, ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. So si Moises was one of the chosen one in their generation. Remember, kumain silang lahat ng pagkain mula sa Diyos. At uminom din silang lahat ng inuming binigay niya dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. So kaya nga tinatawag natin si Jesus batong panulakan. Siya po lagi ang bigyan natin ng atensyon, siya lagi bigyan natin ng oras at panahon because sabi po dito, ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Sige, tuloy po natin basahin. So ibig sabihin, balik muna brother, nung unang panahon, have you noticed? Si Moses, yun pong namumuno sa kanila. But if you notice na, dito pala, ang batong yun, at uminom din silang lahat ng inuming binigay niya dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Nabanggit na si Kristo. Are you there? Nabanggit na si Jesus during the time of Moises. Dahil ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Ang pinag-usapan natin na si Moses nag-lead sa mga Israelites, nakuha niyo po, siya po ang namuno. Then, ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos at dahil dito nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Sabi po dito, gumawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, nung panahon nila na si Moises nag-lead sa kanila, gumawa sila ng hindi kalugod-lugod sa Diyos at dahil dito nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. If you remember, pagganahin natin ang ating mga kaisipan na yung mga pagsuway, yung hindi gumawa ng mabuti o tama, then may hatol. Are you there? Biro mo, nangalat na lang sa kanilang mga bangkay sa ilang. Go up, go up. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsilbing aral sa atin. Kanino? Aral. Nagsilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad na masasamang bagay tulad ng ginawa nila. So the history itself reminds us, hello, na mayroong babala na pinapaabot sa atin na lahat ng mga masamang bagay na ginagawa ng anuman sino man may hatol. Are you there? So tuloy po. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ng mga tao, nag-inuman at nagsasayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So, kasama pala yung pag-iinom, ano po? Walang taros na pagsasaya, pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Stop sandali lang po Yung tinatawag ng sukot. Last week, na October 7 sa Israel, mayroong pista sila na pagtitipon. So, doon sila sa disyerto, during the time, ano ginagawa nila? Di ba? Enjoy sila lahat, bata matanda, naglulundag sa saya, kasi pista nila Ganon po ang kanilang kaugalingan during their celebration. If you notice, church, sila po pupunta doon para makipagsaya. Walang alarma, walang sinabi, basta ang heart and mind nila to enjoy the day. To celebrate. Hello? Ano po nangyari? Walang warning. Dumating yung bagay na hindi nila inasahan and many killed during that day ng kanilang pag-celebrate ng araw na yon. Are you there?
Ikaw ba pupunta doon? Sa oras na yun, sa araw na yun, kung alam mo na may darating na ganong gulo, sino namang mangmang yan, napupunta na doon, nararatratin ka na, patayin ka na, maging bihag ka pa. Pupunta ka kaya? Ang tanong ko ngayon. Of course, because hindi mo alam ang mangyayari. Yun yung sinasabi pagkat sinabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman, nagsayawan, pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan. Remember ang paniniwala nila, mga heretic kasi yung Hudyo sila, nung hindi sila niniwala kay Jesus. So, ibang kanilang paniniwala. Hello? Pero tayo, because Gentiles, o mga hintil na binigyan ng awat habag ng Diyos, manawang mapakinggan ang katotohanan ng Ebanghelyo para maligtas, hindi na tayo mangmang. But it's up to you to follow and obey if you love the Lord your God. Free will na binigay na ng Diyos sa inyo. Because salvation is a gift to each and every one of us. God has given us the opportunity to be included. Dahil po, una, sa mga Hudyo binigay ng Diyos ang offer to be saved. And Gentiles, we are Gentiles. We are the people that God gave us grace. Pero nasa inyo pa rin ang kalayaan tumugon, sumunod, o susundin natin ang kautusan ng Diyos. Amen? Kaya yun, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ano po? Yun po ang mga bagay na nabasa natin ngayon. Yun po nangyari doon, October 7 sa Israel. So, hindi po yung kwentong barbero, church. Nangyari ang mga bagay na hindi nila naintindihan na unawaan at nangyari mga bagay na walan sila ng tahanan, pamilya. Ngayon, wala daw tubig, walang mainom, walang makakain. Ano po kung sa atin mangyari sa bansang ito ngayon? Kaya ba natin? Hello? Sinabi, umalis na kayo lahat sa renda. Kasi may darating na bomba. Aalis ka ba? Hindi, sayang itong aking bahay. Baka, naintindihan niyo po? Ano kaagad ang unang isip niyo, mga kapatid? Hindi ko maiwanan itong bahay. Kakabili ko lang nito eh. Usually, ganun pa rin tayo, di ba? May warning na. But gawin pa rin natin mga bagay na gusto natin just because hindi natin naunawaan na ang Diyos po ay nagbibigay ng babala o warning para po tayo lahat mabigyan ng paalala. Amen? Kaya nakita niyo po, may ginawa ka mang mga bagay, hindi ako po yung may kapangyarihan o authority na pasundin kayo. Kasi sinusundan kong batas ng Diyos to give free will. Laya mo, sumunod ka o hindi, wala na akong magagawa, hugas ako kamay. Kasi baba ako ng katuruan. Naibigay ko ng katotohanan. Masama lang kung hindi ko kayo tinuruan ng tama. But then, it is up to you to follow and obey if you want God to be with you eternally. Naintindihan niyo ba, church? Are you there? Tingnan mo, dumating ang kamatayan sa lugar na yun, babies, bata, matanda, wala pong pinipili. Naintindihan niyo po? Kaya sa ating kapanahunan ito, sa lugar na ito, sa bansang ito, you are still blessed by God. Why? Because we enjoy the goodness of God and every day of our lives na walang gulo, walang gera, walang alitan, walang, hallelujah, walang gutom. Saan kayo makakita ng church, even in this place? Linggo-linggo may birthday, wala naman. Saan galing yun? Naintindihan niyo mo, sabi ko may birthday na naman. Yun po yun. Kayo po mismo mamangha, paano ang Diyos makagawa sa lugar na ito, na maliit lang itong church na ito. Pumunta kayo sa mga mega church, sa malalaking church. Paglabas nyo, may fast food, babayad sila ng 200 para lang makakain. Tayo po malaya. Kung sobra-sobra yung makakabalot ka pa. Walang bayad, wala pong control. As long na mabusog ang bawat isa. So, hindi ba kayo nagtatanong na gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, kapatid?
Hallelujah, palakpakan mo ang Diyos. All you need to do is to give thanks to the Lord and love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Amen? Yun lang pong hiningi dito, mahalin mo ang Diyos higit pa sa mga bagay na tinatangkilik mo. Sige, pataas po natin. Marami po tayong pag-aralan ngayon. Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad. Are you there? Tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Diyos at ilan po namatay? Ano ba sa Tagalog ng basa niyan? Ha? Oh, 23,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Imagine, church. 23,000 only in one day died. Why? Because sa kasamaan na ginawa nila, nagbigay na ng hatol ang Diyos. If you notice in your own Jerusalem, in your own house, in your own family, pag may pagsuway dyan, kahit anong gawin mong hirap, magtrabaho, pagandahin ang buhay mo, mapunta pa rin sa wala, bagsak kung may pagsuway kang ginagawa. Sabi nga ng kausap ko kahapon, oo nga, pastora, kahit anong gawin ko, malaki man na kinikita namin. Kasi nangongontrata na sila ng trabaho eh. Ba't wala pa rin? Sabi ko, nagcha-church ka ba? Kilala mo ba si Jesus? Hindi. Busy ako lagi. O sana nakita ang punta mo? Ang kita mo? Wala nga po eh. Naintindihan niyo po? Sila rin sumasagot. Why? Kailangan isipin natin, bakit punta lahat sa wala ang aking kita? Bakit wala pa rin akong ipon hanggang ngayon? Bakit lagi pa rin akong gutom? Unahin natin ang Diyos. For a little while, may suffering. Hello? Tiis lang. Basta hindi huwag mo siya kaligtaan tawagin araw-araw, gabi. Lord, sabi mo maging matuwid ako. Sabi mo, ikaw muna unahin ko. Saan na yung pangako mo, Lord? Yun po, prayer po yan. You need to talk to God, commune with the Lord through His promises. Sinabi ng Diyos, unahin mo ako. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Pangako ng Diyos yan eh. Kaya sisihin mo pa ang Diyos, bakit marami kang utang? Utang eh. Wala kang utang na loob sa Diyos. Kasi, nag-rely ka sa sarili mo. Hello? Pero, wag ka muna mainggit kung mayroon kapitbahay mo bago. Kung may bago siyang motor, may bago siyang biniling appliances, kaya mo siya. Dahil darating din sa'yo ang perfect time. Ang ibibigay na lang ng Diyos sa'yo na wala ka pang utang. Naniniwala ka ba sa sinabi ko, mga kapatid? Palakpakan natin ng Diyos. Amen! Kasi pag pumasok ng inggit sa katawan, gawin mong lahat ng bagay para lang ikaw din hallelujah, pero ikaw rin ang mahirapan. Pero kung ikaw po ay relying upon the Lord, trusting the Lord, makaahon ka sa kawalan, sa kahirapan, makaahon ka sa kahirapan, then the Lord will do that for you because you trust Him completely. Kung ikaw lang pahirap ka ng pahirap sa sarili mo, wala kang mapuntahan, wala kang mapatunuan dahil sarili mo lang ang iyong binigyan ng pahalaga. Have you noticed, church, for a very, very long time? Gawa ka ng gawa, marami ka ng business na pinasok, monkey business pa. Bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin naabot? Wala ka pa rin narating. Salat ka pa rin sa kawalan. Bakit ba? Dahil hindi mo hinayaan ang Diyos makagalaw sa buhay mo personally. To be a living testimony how God performed His miracle sign in your life. Because hindi mo siya binigyan pahalaga bilang Diyos mo at Panginoon. Amen? Hallelujah! Biro mo ilan na pa tayo pinarusahan? 23,000. Mahirap ano yan? 230,000 ang namatay sa kanila sa loob lang ng isang araw. Ganong kabagsik ang Diyos nung time nila. Ngayon nga, na ilan pa lang yung patay, ilan pa lang namatay daw, 1,000, 2,000. Pero parang marami na nakuha nyo? Ito isang araw mo.
Kaya nung panahon talaga ng pagsuway, ng panahon ni Moises, sige po, tuloy po, Kuya Luis. Huwag ninyong subukin ng Panginoon. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Biro mo, pag ikaw noon magsuway, anong nanunuklaw? Gusto niyo pagising niyo, may mga sawa na dyan. Naintindihan niyo po ba? Naipupulupot na yung sawa sa katawan mo dyan. Buti nga ngayon, alaga pa rin tayo ng Diyos eh. Wala dito sa LA, sa lupang arenda, sawa. May nakita pa ba kayong cobra dito? Wala na, no? Ha? Ibig sabihin, nakita niyo po noon panahon nila na si Moises po ang kanilang tagapamuno, naranasan nila ang mga bagay na ito. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Sige, go on po. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Have you noticed, church? May anghel pa palang kamatayan. So mayroon po na designate na angel of death. Even in this time, this moment, in this generation, pag yung anghel ng mangkok ng kamatayan bumaba na sa Pilipinas, wala ka nang magagawa. Amen? Because it is written in the Revelation sa payag. May 7 mangkok po yung nakahanda. So ito po yun, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Angel of death. Sige po, akyat po. Ang mga bagay na ito ay mangyari bilang halimbawa sa atin. At isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong malalapit na ang katapusan ng lahat. Nagulat nga ako itong binigay kaninang umaga sa akin eh. Hello! Kanina, this morning only. Sabi ko, nagkakataon dahil panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat because we are in the end times. Why God gave in this reminder to all of us. Amen? Mga bagay na ito yung nangyari bilang halimbawa sa atin. So may example na binigay ng Diyos at isinulat upang magsilbing babala. Sinulat, yung mga nakalipas na history. And the Old Testament is written to remind people to hear the word. At pahalagahan ito, babala. Para hindi tayo mapahamak lahat. Amen? Sige po, tuloy. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo, yun. Sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Sino na po ditong wala ng pagkakamali, pagkakasala at totoo na sa Diyos? Talaga, tingnan niyo po. Sabi dito, ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Are you there? Hingin natin araw-araw, church, na hindi na tayo mahulog sa kasalanan. Kaya nga, the very important thing is to read your Bible. Pag wala kayong pagtamad na kayo magbasa ng Bible, yung mga preaching, pakinggan niyo yan. Alam niyo ba si Pastora? Lagi naka-on yung preaching ni Pastora, pinapakinggan ko. Mangha-mangha po ako sa binigay ng Diyos sa mga kapahayagan na ako mismo hindi ka makapaniwala na si Pastora pala yun. Are you there? It reminds me who the Lord gave us that word na ako rin mismo hindi ko mapaliwanag. Naintindihan niyo po? Para kayo kulit-kulitin. At sabihin mo, Lord, sorry po. Nagkamali ako, nagkasala ako, nagkulang ako sa harapan mo. Ganon din po ba tayo dito, church? Hallelujah. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo, may reminder po. Sige po, taas po ulit. Walang pagsubok. Ano ito? Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Akala mo ikaw lang may pagsubok? Lahat po nakakaranas. Dumarating na hindi naranasan ng ibang tao, ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pabayaang subukin, brother, nang higit pa sa ating makakaya. So, ngayon nagmangaluntoy ka dyan kasi kala mo mabigat na yung iyong na pagdaraanan. Pero sabi dito, hindi ka bigyan ng Diyos na pagsubok na hindi mo makakayanan.
Tanong mo nga katabi mo kung may pagsubok. Amen? Hallelujah! Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan. Sino gagawa? Ang Diyos. Siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kaya hindi pwede tayo maiwanan sa Diyos dahil ang sabi ng kanyang salita, apart from me, you can do nothing. Pero kung nakakabit ka lagi sa puno, na which is Jesus Himself, ang sabi dito, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok ito. Yun po yun, kapatid. Yung relasyon mo sa Diyos napakalaga. Dahil bawat bigat na yan, gagaan dahil may Diyos kang sasalo. Amen. Sige po. Kaya mga minamahal, huwag kayong magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yun? Sige, mamaya ko explain yun. Marami tayo dyan. Marami tayong... Sinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa. Nakaunawa ba kayo? Kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi ko. So, this is the word of God. Amen? Sige, tuloy po. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasalamatan sa Diyos at may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba pakikikabahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Ito po yung in remembrance yung ating communion every first Sunday of the month. Amen? Kaya nga mayroon po dito dahil po pinapaalala sa atin ng Diyos na siya namatay para sa atin lahat, para tayo maligtas. Sige po, taas. Kaya nga isang katawan lang tayo. Kahit maraming bahagi, dahil isang tinapay lang ang ating pinagsaluhan. Sino po ito? Si Jesus, the bread of life. So we are one body. Kaya hindi pwede saktan mo ang kapatiran dahil we are one body of Christ. Sige, tuloy po. Tingnan ninyo ang mga Israelita. O sila ang topic ngayon, no, sa buong mundo. Ang mga kumakain ng mga handog ay mga kabahagi na gagawain sa altar. Tuloy. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan? O ang pagkain inahandog sa kanila? Tuloy, sige po, basa. Hindi ang ibig kong sabihin ay inialay nila ang mga handog na iyan sa masamang espiritu. Sa anong espiritu? At hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kabahagi kayo ng masamang espiritu. So, yung paghandog sa Diyos-Diyosan, iyon po ay masamang espiritu. Sige, tuloy. Wala na tayo doon sa puntong yan. Amen? Hindi tayo maaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masamang espiritu at hindi rin tayo maaring makisalos sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng masamang espiritu. Ito po yung sumusunod sa mga ritual ng pagano. Yung hindi katotohanan na kanilang sinasamba. So kung iyon po, for example, papasok ka dito sa church. Ang turo po dito, only the word of God can change, transform your life. At pumunta ka naman sa panibagong reliyon. At iba naman katuruan doon. At nandoon nga yung sinasabi na magandog tayo kay Senyor. Nakita nyo? Masama na yung espiritu kasi ibang espiritu na yon. Nakita nyo, si Senyor Maya daw sabi ni Sir. So ano ngayon? Umiiyak yung kanilang ginawang Diyos. Kasi naghugas na siya. Hindi naman ako yan eh. Mayroon na naman. Nakita nyo po? Yung mga japakes dyan. Nako, gusto lang sila magkumita. Gumawa sila ng grupo para din sila po hallelujah. So, yun po. Masamang espiritu at hindi na rin tayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon, sa hapag ng masamang espiritu. Amen. Sige po. Gusto ba nating magselos ang Panginoon? So, nagsiselos pala ang Diyos. Sabi doon, ako mapinagpanigbuhughuing Diyos. Di po ba? Basahin natin yun saan yan, sa Exodo yan. Gusto ba nating magselos ang Panginoon? Mas makapangyarihan ba tayo sa Kanya? Sige po. Maaari nating gawin ang kahit ano pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Are you there? Bahas po. Sige po, Kuya Luis, malapit na. Huwag lamang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Are you sure? Very clear. Amen? Tagalog po yun. Kaya pag sinabi, magtipon po tayo, mag-usap tayo para maintindihan natin ang pinapahayag, pinapaabot ng Diyos. Eh wala, may dumarating. Kaya mo sila,
hindi ka makaalis doon sa pinagkaabalahan mo. So wala kang, sabi dito, wala kang pake. Kaya yung kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya wag ka lamang sa sarili ninyong kapakanan. Kasi hindi mo ba alam, kapatid, yung presensya mo pagpapala sa iba. You are a blessing to them. You are kumbaga, na-influensyahan mo sila sa aktibo ka sa Diyos. Kung ikaw nakita na namumuno, na halupaypay. Amen? Hindi lapaypay lahat kasi ikaw yung tinitingnan nila Pero hindi pwede. Dahil tayo po ay kinasiyanan ng Espiritu ng Diyos na magtuturo sa atin na we need to honor God in all our ways. Amen? Sige po, hindi tayo, kumain kayo ng anumang nabibili sa pamilihan ng karne, at huwag nang magtanong kung ito ba'y inandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigi ng inyong konsensya. So may ganun din. Baka pag bumili mo dyan, ano ba reliyon mo? Hindi kayo kumakain ng baboy? Kasi, di ba, maraming ganun. Kami, hindi na kami kumakain baboy kasi kami, Sabadista, Iglesia ni Cristo. Kasi kasalanan po yan So, wag ka na magtanong, baka mag-discussion lang kayo. Naintindihan niyo po? Sige, taas, kasi very complicated. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang mundo at ang lahat ng naroon ay pag-aari ng Panginoon. Kaninong pag-aari ang mundong ito? So, may karapatan ba ang Diyos gumawa ng kanyang desisyon? Anong gagawin niya? Gunawin niya man o hindi? May karapatan ba siya? Dahil pag-aari ng Diyos ang mundong ibabaw na ito. Sige po. Kung imbitahan kayo ng isang hindi naman palataya sa isang salo-salo, at gusto ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo nang hindi nagtatanong kung ito ba'y nandog sa mga Diyos-Diyusan. Kaya wag ka na pumunta kung magtanong ka pa. O hindi, upang hindi na kayong usigi ng iyong konsensya. Amen? Pupunta ka ngayon sa handaan. Hallelujah. Tapos nandun, na pumunta sa handaan, nakita mo na inalay niya lahat sa rebulto yun. May rebultong malalaki, inalay niya doon. Kakainin ba? Hindi. Huwag ka na pumunta kasi nakita mo, nag-aalay sila sa mga rebulto Intindihan nyo? Baka maimpatso ka pa. Sige na. Okay, sige. Konsensya. Sige po. Ngunit kung sinabihan kayo na ang pagkain ay iniandog sa mga Diyos-Diyusan, huwag na kayong kumain. Sinabi dito, di ba? Kakasabi ko lang. Kailang-alang sa nagsabi nito sa inyo upang walang mabalisang konsensya. Kaya huwag ka na, halimbawa, pag hindi sila kasapi ng paniniwala mo, huwag ka na pumunta kasi usigin ka lang ng konsensya mo. Kung nakita mo mismo, inaalay doon sa may rebulto na may sungay, kakain ka pa ba? Of course, no. Ganon po, marami na kasi satanic movement ngayon. Nag-aalay sila ng dugo, nag-aalay sila ng kung ano-ano. Bakit ka pa pupunta? Kung mapahama ka rin. Amen? Sige po. Hindi ang inyong konsensya ang ibig kong tukuyin, kundi ang konsensya ng iyong kapwa. Maaring sabihin ng iba sa inyo, bakit ko hadlangan ang gusto ko dahil lang sa konsensya ng iba? Amen? Bakit ako susumbatan sa pagkain ko ng isang bagay na pinagpasalamat ko naman sa Diyos? Amen? Kasi po, during my college, ang religion na ko noon is, I'm a Roman Catholic Christian. Of course, lahat sa atin walang bawal. Naka-boyfriend ako ng Sabadista. Hindi si Sarah. Hallelujah! Sorry. Nagagalit na naman to Nung time na yon, college ako Siyempre, hindi naman ako pangit noon. Diba? So, Sabadista. Pastor pa yung tatay niya. Bawal ang hipon. Bawal ang baboy. Bawal ang walang kariskis. Bawal mag-lipstick. Bawal mag-makeup. Bawal mag-cutics. Hello? So tuwing pupunta siya sa boarding house, hindi alam na magulang ko nag-boyfriend ako Si Pastora nagluluto. Badalaw yung boyfriend Nakantindihan niyo po? Sa Bacolod po, Bacolod. Hindi ako makaluto ng walang kaliskis, kaya lagi na lang bangus. Hello! Hindi makakain ng baboy. Pupunta kami doon sa restaurant.
ng iglesia, anang Sabanista, which is baka lang pwede. Intindihan niyo po? Ang daming bawal. Bawal po yung, di pupunta ka rin na walang lipstick, wala nga kasi bawal, sabi ng boyfriend eh. Tanga-tanga ko ano. Pero hindi rin kami nagkatuluyan dahil nga sa paniniwala. Amen. So, yun po, mga kapatid, iwawin nyo na, huwag kayong maging marites dyan. Bakit ako susumbatan sa pagkain ko ng ibang bagay na pinagsalamatan ko naman sa Diyos? Sige, tuloy po. Ito ang naisagot ko riyan, ano man ang iyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri na? Saan? Diyos. Sige po. So, walang bawal. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa panampalataya ng mga Hudyo, o hindi Hudyo, o sa iglesia ng Diyos. The last one. Sige po, may hanggang 33 yan. Sundin ninyo ang aking ginagawa. Sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay maatulungan ko ang lahat. Hindi ang sarili kong kapanganan, ang aking iniisip kundi sa kapanganan ng iba upang maligtas sila. Are you there? Bakit natin tinuturo ito dito? Bakit kami nagpapagal ng mga tagapagturo, ng mga ngaral na namumuno? Because we want our brothers and sisters na makalakad sila sa turo ng Diyos. Amen? Hindi na sa sarili namin. Kaya take note, mahalaga ka sa Diyos, din sundin namin ang kautusan ng Diyos magturo. Kaya kung wala may naglilid, saan kayo pupunta? Doon kayo sa maling turo. At ngayon bulag ang unang nagtuturo, din laglag kayo lahat kasi bulag nag-aakay sa inyo. Amen? So, ang idolatry, hindi lang po yung Diyos-Diyusan, mga kapatid. Pero punta muna tayo sa Exodo. Where's Brother Luis? Alam niyo po mga kapatid, ang marami po sa atin ay umaasa tayo na tulungan tayo ng kapwa natin magliwanag. Pero ang mahalaga po, kung naintindihan mong salita ng Diyos, gagawa ka ng paraan para magkaroon ka rin ng liwanag. Kahit anong pagturo namin dito. Naintindihan niyo po? Salamat sa buhay niyo, salamat sa pagdalo niyo, sa pag-attend niyo. Kahit anong gawin naming turo dito, kung kayo mismo hindi niyo tinutulungan ang sarili niyo magliwanag, wala kaming magagawa. Exodus 20 verse 4. Sige po. Balik muna tayo dyan. Para hindi lang po yung idolatry. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa itubig. Baka may mga ribulto pa kayong nagawa at ginawa hanggang ngayon tago-tago nyo pa sa baol. Ha? Baka mayroon pa kayong sa hinaharap nyo pa kakausapin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Sige po. Tuloy po, Kuya Luis. Huwag ninyong itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon. Na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko. Anong ginagawa? Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Have you noticed, church? Hanggang 4th generation ang sumpa sa mga tao na sumasamba sa ribulto o sa anyo ng tao na nilalang o inukit ng tao. Yun po ang tinatawag na Diyos-Diyusan. Kaya po bawal na bawal sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay mapanibughuing Diyos, a jealous God, who magbibigay po ng hatol niya sa hindi sumunod. Marami pa rin sa atin po, may mga inukit sa ating kwarto eh. Nilagyan lang ng ilong ng taga-ukit, nilagyan ng buhok, nilagyan po ng kandila, nasunog tuloy bahay niya. Nangyari po sa amin yun. Nasa Greenwoods po kami, may tindahan po akong maliit. May Santo Niño ako sa babaw ng refrigerator. Lagi ko kausap yan. Kailan maraming bibili ngayon ha? Ninyo ha? Biro mong Diyos, inutusan mo yung Diyos. Ninyo ha? Kailangan marami puno, may binta tayo, may kita tayo ha? 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 Gaganon pa yan. Paano mo utusan ng Diyos mo? Mga, right?
kasi bakante pang lote dati paligid namin sa Greenwoods po yun. Ang unang ko niligtas sino? Yung rebulto, bit ko. Naiwanan ko yung mga anak sa loob. Tingnan mo kamangmangan. Naintindihan niyo po? Grabe ang disenyo, deception ng kaaway sa ating puso't kaisipan. Sinamba natin yung likarin ng tao. At hindi lang po yan, yung mga taga-ukit sa Paiti, Laguna, ito po example. Para may rebulto na kayo, isuko nyo na. May pumunta na talisod doon sa inuukit. Si Kristo pala yun ang inuukit niya. Sinipa, minura pa. Kasi natalisod siya So paano mo sabihin, nilagay mo sa altar, nilagyan mo ng bulaklak at sinamba. Buksan mo ang Exodus chapter 4. Isaiah chapter 44 verse 9. Kasi hindi natalakay for so many long years yan dito. Ewan ko bakit yun ang binigay ngayon. Isaiah 44 verse, yan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto, Diyos-Diyusan at mga rebultong ito na labis nilang pinalagahan ay walang halaga. May kwenta, wala? Walang kwenta. At tapos sabi dito, pinalagahan ay walang halaga. Sila rin ang makapagpatunay na ang mga iyon ay wala ring halaga. Sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita, walang nalalaman, kaya nga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Sige po tuloy, binasa lang ni-remind sa atin, baka mayroon pa tayong ganoon. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Ano ang taong gumagawa? Hangal ka ba? Hindi na tayo hangal, hindi na tayong mangmang. Tuloy natin, baka mayroon pa dyan, mayroon tinatago-tago sa all. Tandaan ninyo ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya dahil ang mga iyan ay gawa lang ng tao. Magsama-sama man sila at ako'y harapin, matatakot sila at mapapahiya rin. Bakit binigay sa akin itong kapayagan ngayon? Hindi ko kayo kilala kung may tinatago kayo, nagsasamba pa kayo sa reliyon nyo o sa rebulto nyo. But the Lord gave you ngayon ng liwanag na lahat ay walang kwenta at walang kabuluhan naman sino na mayroon pa nito. Amen! Huwag mo na ipagtanggol na sinabi mo na, hindi ko naman yan sinasamba Represent lang yan, parang larawan. Katwiran mo yan. Ba't sinabi ng salita ng Diyos, walang kwenta. Huwag ka na magdahilan pa kasi walang kwenta nga. Ikaw mapapahiya. Sige, tuloy. Ang panday ay kumukuha ng kapirasong bakal at isinasalang sa baga. Pagkatapos pupukpukin ito ang maso para maghugis. Rebulto nang hina siya sa gutom at halos mawala ng malay dahil sa uhaw. Sige po. Tuloy. Ang karpentero naman ay sumusukat ng kaputol ng kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao. Pagkatapos inuukit siya ng uukit siya larawan ng tao sa pamagitan ng kanyang mga gamit para ilagay sa isang templo. Ganito tayo, di po ba? Ako lahat ng rebulto noon sa Baklaran. Mayroon po ako. May ivory pa yan, may galing sa ibang bansa, mga regalo. Pero, nang nakita ko, nabasa ko sa Bible, sako ka agad. Pak! Why? Nabasa mo na, naging bingi, bungol ka pa. Naintindihan niyo po? Binaliwala mong sinabi ng Diyos kasi yung ang paniniwala mo, tinayuan mo talaga kahit mali. Pero nabasa mo na Karpentero gumawa, nililok, binigyan ng ilong mata, nilagyan mo ng sampagita, dinamitan mo at niluran. Di ba kamangmangan? Amen! Bakit itong topic natin? Yun po, mga kapatid, kung gusto niyo yung basahin sa Isaiah 44 verse 9, hanggang ano yan? Makita niyo yan, nakakahiya-hiya ka pala sa harapan ng Diyos. Pero may gusto lang ako linawin na hindi lamang yan. Hallelujah. Kasi hanggang 4th generation ang sumpa, sa Exodus 24 sinabi, pag ikaw po sumuhay sa Diyos, sabi po ng isang mga ngaral, not only the adoration of images is idolatry, but also trust in one's own righteousness, works and merits, and putting confidence in riches and power, as the later is the
commonest, so it also is the most noxious. Ibig sabihin, hindi lang po ang idolatry images. Yung katwiran mo, yung gusto mo mangyari, ang kayamanan mo, ang kapangyarihan mo, is also idolatry. Hello? In Isaiah, yun po, Isaiah 44:9. Sabi po dito, almost all of our idols are really good things given, but wrong priority. Ano bang binigyan mo priority sa buhay mo ngayon? That is idolatry. In Colossians chapter 3 verse 5, Colosas 3:5, ano pong idolatry? Sabi po dyan, ano po? Kaya patayin ninyo na ang anumang kamunduhan na sa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Do you hear that? It's very clear na kung ikaw may buhay pa na ganon, anong katumbas? Amen. Nabasa nyo, naintindihan nyo, narinig nyo. Those people, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduhan na sa inyo, ang sexual immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman, greed, katumbas na irin ito sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So that is also idolatry. Do you read? Narinig nyo? So salita ba ni Pastora? This is in Colossus chapter 3 verse 5. So kamatayan pa rin ang hantungan yan because the wages of sin is death. So, ano bang idolatry sa Bible? The Bible understands that idolatry extends behind the worship of images and false god. It is a matter of the heart. Ano yan, kapatid? It is the matter of the heart associated with pride. Yung pride pala is idolatry. Hello? One, self-centeredness. Hello? Listen very carefully. Greed, gluttony. Saan po nababasa? Filipos 3:19. Kuya Luis, Filipos 3:19. 3:19. Kapahamakan ang kahinat na nila dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Yung gluttony. Yung busog ka na, kain ka pa rin ng kain. Salanan pala yun. Naintindihan niyo po? Pinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang inisip kundi ang mga makamundong bagay. Tuloy nga, Kuya Luis, mayroon pa ba mabasa? Ngunit, okay, diyan na muna. Punta tayo sa Matthew 6:24. 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So, yun pa rin yun. Mga kapatid, idolatry mo pera, hindi pwede. Mamili ka si Kristo o ang Diyos. Matthew 6:24. Walang taong makapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Narinig niyo, church? Narinig niyong turo? Saan kayo? Sa pera o sa Diyos? Hindi nga maka-absent sa trabaho. Hindi nga paggawain ng Diyos, late kayo eh. Pero sa trabaho, hindi pwedeng malate eh. Hello? Bakit? Baka mabawas sweldo or magagalit si boss o masisante ka. Bakit sa Lord? Hindi nga ka maka-attend, lagi ka absent. Kung hindi ka absent, late ka palagi. Bakit ganun? Naintindihan niyo po? You cannot serve two masters. Mamili ka. So, hindi yan word ni Pastora, nabasa po natin. Kaya natututo kayo, natututo din kami tagapagturo because we have guidelines. Amen po ba? Are you there? So, glory to God. Sige po, pumikit po tayo sa oras na ito. Hallelujah. Tunay nga po dakilang Diyos. Maraming salamat